Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin na iyong habol tayo. December 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng post niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. General reading. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin. Kung gusto nyo talaga na positive lang ang gusto nyo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Nagsasabi ako ng mga warning, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon kayo ng babala or magkaroon or maging positive ang inyong mga bagay, baka makatulong sa inyo, no? Kaya tatandaan nyo palagi, hindi mo to personal, nabubulo si ate, personal reading. Hindi ko binanggit ang pangalan mo, energy reading tayo. Tatandaan nyo palagi, ha? Huwag kayo masyadong maapektuhan. Okay na, dito ka sa sitwasyon mo na maaring marami kang niisip na bagay-bagay. Maaring you are busy o kaya naman may mga bagay na naguguluhan ka, no, this week or this time. Pwedeng gano'n, no? Pwedeng ito is related sa trabaho mo, pwedeng related siya sa mga ginagawa mo sa buhay mo. Yan. May mga bagay ka siguro na gusto mong ma-perfect, may mga bagay ka na gusto mong i-develop, or may mga bagay ka na you give an effort and hard work at mag-focus ka doon. Pwedeng gano'n, no? Andito rin yung sitwasyon na you try to develop or may mga bagay na you want to improve. Ang nakikita ko sa'yo dito. And mayroon din ako nakikita na nandun naman yung confident mo sa nakikita ko dito. And nakikita ko na magiging very attractive ka this time. Pwedeng sa work mo or nandun yung mga tao na gusto kang tulungan o ikaw ang tutulong dito sa sitwasyon. May isang sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making to focus sa sarili mo, sa trabaho mo, at sa mga bagay na gusto mong umpisahan. Also, sa iba sa inyo is into your manifestation. May mga bagay na hindi mo kayang ma-let go or hindi mo pa kayang mabitaw-bitawan this time. Nandun din yung pagiging self-care, nandun yung confident, and you are more on focusing to yourself na lalaki ka man o babae. Halimbawa, nandun yung very passionate ka kasi, no? Halimbawa, you're doing your best na maganda palagi yung outfit mo, okay ka palagi, mabango ka palagi, maayos ka palagi, nandun ka sa point na yun. Very passionate yung nakikita ko sa'yo dito. May tao na mas may edad sa'yo or mas nakakatanda sa'yo actually, no? Na magkakaroon ka ng connection. Kasi may tao dito na pwedeng magulang mo. Yan, pwedeng mas nakakatanda mong kapatid. O pwede rin siya your boss, pwedeng gano'n. Merong tao na makikipag-usap sa'yo. Nakikita ko komportable yung pakikipag-usap mo sa kanya. Maaring matagal mo na siyang kilala or kilala na mo na talaga siya. Maaring may pag-uusapan kayo related to money or sa trabaho. Yun ang nakikita ko dito And then also is yung pagiging self-care mo rin, it's good din sa nakita ko dito. Ingat ka na lang kasi may mga tao na pwedeng mainggit sa'yo. Or pwedeng magkakaroon ng mga disagreement, hindi sila tututol sila sa'yo, yung mga matataas ng ego, no? Handun din yung situation na may mga tao na magkakaroon ng tensyon, ganyan. Pwedeng conflict, malaki man o maliit ito sa nakikita ko sa'yo dito. Halimbawa, pwedeng sa iba sa inyo is may mga tao na want to compete sa'yo. Halimbawa, sa trabaho, may tao na awit niya magpatalo sa'yo, ganyan. Makipag-compete siya sa'yo pagdating sa trabaho, yung mga ganun. Or maybe ikaw ito sa kanya. Yes, iba dito is may mga agreement, yung mga pag-uusap. May mga tension. Maybe there's a battle. Sa iba, hindi naman pare-pareho kayo. Yun na nakita ko dito. Aggression also. Sa iba is actually maganda siya kasi may mga papasok na pera sa'yo.
No, may mga papasok na pera and you are very attractive and very magnetic this time, Cancer. Hindi ko alam why, pero magiging maganda yung flow ng buhay or ng situation mo this time sa nakikita ko. Siguro yung nagiging tension or mga argument na siguro yung mga tao na pwedeng mainggit sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, ha. And then also, meron ding sinasabi na papers and documents, maaring meron ka mga aasikasuhin, may mga isusulat ka, maipapasa ka, o mga kinakailangan ng ayusin, no? Ng mga bagay-bagay. Kung ano mang related, kung saan man, at kung ano man yung papers and documents na yun, basta palagi mo tandaan, basahin yung maigi, or kung kinakailangan, kung may susulat kayo, sasagutan, ipapasa, yan. Yan. Kung saan mang aspeto ng buhay mo yung papers and documents. Meron tayong Sagittarius, Cancer, Leo, Virgo, and Gemini. May mga unclarity situation ako na nakikita sa'yo. Maaaring may mga pinag-iisipan ka na mga bagay-bagay na kakaroon siguro ng stress. Halimbawa, sa trabaho mo, na-stress ka, nadidepress ka, yung mga ganyan, nagkakaroon ka ng anxiety, pwedeng gano'n. O kaya yung kanina na mga may mga tension man yan, o kaya pwede rin na kinakabahan ka, pwedeng gano'n, no, sa iba sa inyo. They're feeling emotions, situations, nakita ko dito, medyo may mga bagay na pwede kang malito this time, o may mga bagay na pwede kang mag-doubt o mag-alala, may mga walang katiyakan na isang sitwasyon sa buhay mo, yun na nakikita ko, and may tao daw na pupuri or pambobola. Ganyan. Dotche ka doon sa sitwasyon na yun. Pwede ikaw ang mambobola or may tao mambobola sa iyo. Yun na nakita ko. Makaka-receive ka daw ng gift o ng tulong o pagmamahal. Or ikaw ang magbibigay ng gift ng tulong or pagmamahal. There's a happiness, joy situation, makakaramdam ka ng happy situation, parang nahadon ka sa point na may mga bagay na nagtapos, may mga bagay na naging okay sa'yo, ganyan. There's a new situation happen or there's a new beginning happen into your life. So nakita ko, you're looking to the future. Iba sa inyo nagtataro talaga, no? And maaring pagtataro mo, kung nagtataro ka man, handun yung papuri. Kung ano may mga ginagawa mo this time is may mga taong pupuri sa'yo or mara-recognize ka nila, no, sa mga ginagawa mo. And also, nahandito rin yung situation na may mga need to progress or may mga ipoproseso ka ng mga bagay this week. And then, sa iba naman sa inyo is there's a wish come true situation na maaring ito is makakamit mo with your own actions. Ako nakikita sa iyo. Makaka-receive ka daw, okay, may gagawin ka palang meron ka palang paninindigan or may desire or there's an action situation ako na nakikita sa iyo. Siguro when it comes a wish come true or mga dreams na gusto mong gawin is yun yung mga bagay na kailangan mong panindigan at kailangan mong actionan, ano, kung hindi mo pa siya nakakamit. Pero may hinihiling ka raw na may hinihiling ka o may ninanais ako nakikita sa iyo dito. May sakit ka? Or someone is may sakit? May taong may sakit. Masama ba pakiramdam mo? Pagod ka ba? Baka, kasi dahil din sa di ba, klima, baka may mga ubo, sipon, kung ano man yan, na mabigat ang pakiramdam, pwedeng gano'n. Or someone is may illness. Ingat ka na lang, baka rin magka-illness ka or magkasakit ka. Ingat ka na lang din. May konting sadness, pero may magtatapos sa buhay mo. Maraming klase ang pagtatapos. Halimbawa, may utang ka, nagtapos na yun, no? Di ba? O halimbawa is, pang gabi ka, nagtapos na yun, naging pang umaga ka. O halimbawa, you're always alone and then, nagtapos na yun kasi may tao na makakasama mo, yung mga ganun. There's an ending situation happening to your life. O may magtatapos. Tingnan natin ang iyong energy. Also, there's a loss, no? Maraming klase din ang loss. So, nakita ko dito, pwedeng loss of hope, loss of trust, loss of confidence, loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of valuable things. Yan. Pwedeng ganun. Pwedeng manakawan ka. Kung ano mga loss yan. Energy ni Cancer. Ganun.
energy mo, maguguluhan ka ata. Okay, ang energy mo this week, ang nakita ko medyo magkakaroon ka ng disappointment. Pwedeng sa sarili mo magkaroon ka ng disappointment this week. Kanya may mga bagay na nakakaramdam ka ng lungkot. Pwede rin sa trabaho mo, ganyan. O kaya with someone. Andito rin yung nakikita ko sa'yo na there's a chaos. Halimbawa, meron ka mga ginagawa. No? May mga ginagawa kang bagay o sa trabaho mo yan. Medyo magulo o nakaka-chaos ka. Halimbawa, ganun. And then, energy mo rin medyo is hoping hindi, medyo i-reverse mo siya. Kasi this is an organized situation. Yan. Kung pwede ito sa pera, pwede ito sa mga gamit, pwede ito sa sarili mo, ganyan. Maaring madi-disorganize ka. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng may mga bagay na this week is hindi mo ma-evaluate. Ganyan. Ma-imbalance ka, ganyan. Yun ang nakikita ko, energy mo kasi is pagkalito, actually meron. Pagkalito, tulad ng sabi ko kanina, or may mga frustration situation, may mga sitwasyon na you feel stuck or you feel trapped, ganyan. May mga sitwasyon na it's not stable. Yun na nakita ko sa'yo dito. Halimbawa, pera hindi stable, o kaya yung mga bagay na ginagawa mo, hindi siya stable. Ganun. Halimbawa, sa trabaho mo, pang umaga ka, tapos bigla ka na pang gabi, na pang tanghali, o kaya bigla kang pinag-overtime, pwedeng ganun, di ba? O kaya mayroon kang day off, tapos pinag-overtime, pinapasok ka, yan. May mga bagay na hindi stable. Kung anong saang aspeto ng buhay mo, yan na pasa mo. Also, energy mo is, andito yung may mga bagay na may mga pag-aaralan ka, kanya may mga pag-aaralan ka to growth, magkakaroon ng mga dealing, may mga pag-uusap, may mga plano, there's a teamwork situation, sa iba dito partnership, parang may tao na makipag-partnership sa'yo, or may magkakaroon kayo ng connection, pwedeng hoping hindi kayo mag-away, pero hindi ko naman nakikita yung away. Siguro lang it's more on konting frustration sa mga gagawin na bagay-bagay, ganyan. Pwede rin kasi na you are busy, diba? Maaring may imbalance ka, ganyan. Pwedeng kakabahan ka, pwedeng ganun. Anong parating sa kanya? Parating kay Cancer. Macho nito Sabi, naakit sa barahay, no? Okay naman ito. Yung ba sa inyo nag-gym kayo? Okay niya, ito mo. Diba? Kung ito magiging hari ko Sabay ganun no? Lumandi si ate, no? Ay nako ate, kumarengking ka. No, I don't need So, kailangan yan. Okay. Parating sa iyo. Ay, buga. Parating sa iyo. Hardship. Universe, explain mo nga sa akin to. May mga dadamdaming ka raw. Baka may mga tampo or pagdadamdam. Ako nakikita dito sa'yo. Okay. Parating sa'yo, alam mo yung makipag-usap sa'yo mataas na tao. Hindi ko alam if this is a boss, a manager, or basta an authority. May makipag-usap sa'yo. Yun. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, parating sa'yo, medyo pagod. Ang nakikita ko energy mo dito. Baka nga busy ka. Yan, medyo may pagod. May mga bagay ka na naumpisahan na pagpupursigahan, pagtsatsagaan, at pipilitin mong matapos yun. Yun na nakikita ko dito. And also, makakaramdam ka raw na there's a hardship no? May mga sitwasyon ako na nakikita na magiging magulo yung isipan mo. So, nakikita ko dito, siguro marami kang iisipin this week na mga bagay-bagay. Alone, pwedeng gano'n. May mga bagay na maiisip ka. Siguro handling yung pag-daydream, you're fantasizing, or may mga bagay ka na
yung wishful thinking. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng choices in life to do things this week. Ganyan. Halimbawa, sa trabaho mo, sinabi ng boss mo, o dito ka sa department, saan gusto mo? Dito sa department 2, sa department 3, or sino gusto kasama mo, ito o ito. Pwedeng ganon. No, kung ano man choices in life, or pwede rin sa love life, pwedeng ganon. Baka nahandun yung point na pero tingnan natin pa rin yung love life mo, di ba? Naguguluhan ka, no? Kasi feeling mo hindi ka naiintindihan ng karelasyon mo, o kaya may mga bagay o sitwasyon kung sino man yan nasa paligid mo na siguro nahandun yung point na hindi nila feeling mo hindi ka nila naiintindihan. Kaya ganun. O kaya hando lang talaga sa point na you want to be alone sometimes to relax. Pwedeng ganun. Naaring nahadun ka sa point na putting a guard ka when it comes to yourself. Kumbaga, syempre, kapag minsan din kasi pagpagod ka, diba? Minsan gusto mo lang muna mapag-isa kasi gusto mo mag-recharge with your own, diba? Nandun ka sa point na yun. Pwedeng iba sa inyo is ganun. Nandun siguro yung inyong recharging situation. May lalaki makipag-usap sa'yo. Tingnan natin ang dapat iwasan. Diba sa inyo may financial problem kayo, no? Yung parating din sa iyo, maaring may mga pananakit na mga kalamnan, buto-buto, ulo, paa, ganyan. Nagiging emotional. Dapat iwasan. Alam mo, dalawa na yung 7 mo, nakita ko. Tsaka dalawang 5. Tsaka dalawang 9. Ay, 3 na yung 7 mo. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung pabago-bago ka ng isip. Ano ba yan, ate? Hindi ko makuha. Yan, iwasan mo yung pabago-bago ka ng isip, iwasan mo yung malack of disiplina ka, malack of control ka, yung magpaabuso, mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung ma-over-competitive ka in your situation. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, or any situations in life. Yan, iwasan mo yun. Hindi mo naman kailangan di ba? Basta do your best lang, ganyan. And then also iwasan mo yung mga taong, iwasan mo sa sarili mo, yung magsinungaling, maging masama, or conflict, maging manipulative, o yung being a sneaky, or yung mga tao na ganun, iwasan mo, no? Sa vice versa tayo. Iwasan mo yung mag-isolate ka sa sarili mo kasi kailangan mo rin na mag-join sa mga bagay-bagay. If you want lang naman, di ba? Hindi naman kita pinipilit. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng yung ma-stagnant ka. Yan, iwasan mo yung mag-stagnant ka, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng mga acceptance when it comes to yourself, kung saang aspeto ng buhay mo yan, sa trabaho mo man yan, o sa karelasyon mo man yan, o sa mga kasamaan mo sa trabaho, basta kung kanino man yan, pwedeng kapatid or pamilya, ganyan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng forgiveness, no? Or kung may mga bagay na need to heal, gawin, ayusin, i-recover, ganyan. Try to move on, ang sinasabi rin dito. Iwasan mo hindi ka makapagsimulang muli, if ever, or kung may mga bagay na kailangang linisin. When it comes sa sarili mo, siguro iwasan mo yung kahit naman na quiet ka, kasi hando naman yung iba sa inyo is hanggat maaari, try your best to escape or umiwas sa mga bagay o sitwasyon na it's not working to you anymore. Pero, sneaky ka, no? Yun din iwasan mo, yung being a sneaky. Alam mo yun yung parang umiiwas ka pero nagiging sneaky ka. Yun, maraming cancer na ganun. Ang nakita ko yan. Show nga na iyon, wala tayong magagawa doon. Yan. Hayaan mo na lang sila. And then, syempre, iwasan mo
Mga conflict, yung pag-ingat ka rin sa mga salita mo, ganyan. Baka minsan ka lang magsalita, pero may impact. Ano mo yun? Yung mga pagtutol, ganyan. O yung, halimbawa, kinakausap ka, tapos hindi ka nagre-reply. Siguro, isa rin yun na pwedeng ikaano sa'yo, di ba? In a good way, In a good way. Palagi mong iisipin, in a good way. Relationship. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, o sino man ito. Cancer in love. Tsaka ano, iwasan mo hindi sumubok ng mga bagay-bagay. Ay, yung iba sa inyo, tataha kayo ng, yung iba sa inyo, pagbabalik sa nakaraan, or pagbabalik sa dati. May isang sitwasyon ka raw na babalikan, parang may desisyon ka na babalikan. Pwedeng karelasyon, pwedeng sa probinsya mo, pwedeng mga ginagawa mo, ganyan. Yun na nakikita ko dito. So, iba dito, tatake ng bagong direksyon. May hinihintay. May hinihintay ka? May iba dito, mga new project, new opportunity is coming. Sa iba sa inyo. May magtatapos sa buhay mo na nagkakaroon ka ng hirap or burden or struggle dito. Pero may hinihintay ka na matapos. Ingat ka, no? May tao nagmamatsyag sa'yo. Okay, when it comes sa relasyon, when it comes sa relationship, may third party? Tingnan natin. Sa mga single dyan, dalawa na yung 6 mo. Yung 7, tatlo yung 6 mo, tatlong 7, dalawang 5, dalawang 3. Di ba? Tatlong 3. Na pala. Okay, when it comes sa, kung kayo is as a single pala, sa single. Sa mga single, may kasamahan ka daw na kasamahan mo, may gusto sa'yo, or nagkakaroon siya na attraction sa'yo, or maybe this is you. Pwedeng same kayo ng work, or kasamahan mo siya, ganyan, or related siya sa kasamahan mo. Halimbawa, kasamahan mo, tapos nakita ka, kaibigan ng kasamahan mo, tapos nakita ka niya. Basta may related yung work. Ganyan. Pwedeng iba dito, kasama mo na siya sa work. Ganyan. Nagkakaroon ng attraction sa'yo. Kung kayo naman is separated nitong tao na to, but kasi sa separated, dito sa relasyon kasi, there's a boundary. Ibig sabihin, pwede ikaw yung may boundary or siya yung nagkaroon ng boundary sa'yo. Nagkaroon ng awakening in this relationship na hando na they always giving value or pagpapahalaga dito sa relasyon na to. Yung isa, hindi yung inunawa, minahal, pinahalagahan, pero hanggang dumating yung sitwasyon na nagkaroon na attraction sa iba. Kung tutuusin, pinilit pa to no? Pinilit pa siyang ma-develop or pinilit pa talaga na mabuo muli. Pero dumating na lang yung paglalet ko. Pero ang sabi niya kasi dito is gusto niya ulitin or gusto niya, or maybe this is you gusto niya ng isa pang pagkakataon and hingi siya ng forgiveness sa iyo. Yun ang sabi niya. Hingi daw siya uli ng pagpatawad sa iyo. At namimiss ka niya or they reminiscing the past situation in when it comes in this relationship or maybe this is you. Kung kayo naman, naghihintay yung isa sa inyo, no? Yun. Kung kayo naman is in relationship, maaring busy ang bawat isa sa inyo, no? Maaring busy kayo. Nandun naman yung pagiging aware, no? Ng bawat isa in this relationship. Nandun naman yung paghihintay. Parang ready to wait yung isa sa inyo. Ganyan. Kasi nga, it's December, ganyan. Maaring hinihintay mo siya or hinihintay ka niya. Basta busy kasi yung nakikita ko, no? Kasi December na rin. Andun yung pero magkakaroon siya ng communication sa'yo, may ibibigay ata siya sa'yo or maybe ikaw may ibibigay sa kanya kasi it's Christmas talaga.
Yun ang nakikita ko sa'yo. Mag-aaring magkakaroon ng pagkikita or may mga travel situation, may mga pupuntahang malayo man o malapit yan. Yun, they give ang effort and hard work in this relationship. Pero ang nakita ko, may communication na magaganap dito sa situation na ito. Pero sana, hindi kayo mag-away or kung mag-aaway man kayo, magkakaroon naman ng pagbabati din muli, no? Bakit kaya yung isa sa inyo, they still care pala. May naghihintay siya. Makaka-receive ka ng communication dito. Actually, pinag-uusapan nga yung relasyon na to eh. Or pwedeng pinag-uusapan kanila sa part niya, or ikaw pinag-uusapan mo yung karelasyon sa part mo, pwedeng gano'n. Sa iba naman sa inyo, if there's a third-party relationship, ikaw or siya is may ibang kausap. O may mga kausap. Money. At mag-trust ka sa intuition mo. Kasi baka maulit muli ang nakaraan. You need to be aware. Money po niya. Ay, devil. Paluga. Sa money mo, devil. Okay, when it comes sa money mo, may bibigyan ka daw ng pera? Or makaka-receive ka ng pera? Maybe support, ganyan. There's a blockage, ako nakikita sa'yo, pagdating sa money. Iba dito, may hinihintay kayo. Ganyan. When it comes sa money, iba dito, delay. Pwedeng halimbawa, may mga trabaho and ano yan na money yan. Halimbawa, may hinihintay ka na bonus, ganyan. O may hinihintay ka na pera, o may hinihintay ka na something, ganyan. Yan, maaring ganun. Pwede siyang ma-delay, o kaya naman sa iba sa inyo is, kung wala kayong trabaho, syempre delay yun. Maaring may magbibigay ng support sa inyo pagdating sa pera, o ikaw ang bibigyan ng suporta sa tao na medyo hirap sa pera. Sa iba naman sa inyo is, andun yung pag-aasam ng mga pagkakagastusan. Ganun. Andun ka sa point na yun na matutukso ka at gagastos ka. Yan. Matuksuhin ka ngayon sa nakikita ko dito. May mga bagay na matutukso at gusto mong bilhin o mga bagay na gusto mong ibigay sa mga mahal mo sa buhay. Ganyan. Advice, Cancer. Ay! Maluga. Babalik ka mula sa simula. Hala, patay tayo dyan. Uy, may happiness ka. There's a good news coming sa'yo, Cancer. Yung nakita ko, or makakaramdam ka this week ng kasiyahan. Yan, may ma-fulfill yung feelings mo. And also, abundance is coming, achievement is coming, good news is coming. Sabi din dito, babalik ka daw simula sa simula. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo. You will back from the zero. No? Or talagang zero talaga yung pera mo, sabay ka na. Huwag naman sana. Pero babalik ka mula sa simula. And dito, mag-ingat ka, no? Dito, mag-ingat ka kasi meron ako nakikita na taong may hidden potential sa'yo. May taong mangliling lang, pangliling lang, o lilinglangin ka. Or maybe ikaw ito sa kanya. Or pwedeng ito sa sarili mo. Also, may mga doubt or mga pagdududa. Pwedeng may taong magdududa sa'yo or pagdududahan mo, yung mga ganun sitwasyon. May manipulative situation din ako na nakikita dito. Sana hindi ikaw yung magmamanipulate Yan. Pero there's a manipulative situation na magaganap o mangyayari. Na magaganap o mangyayari. Nandun din yung minsan makakaramdam ng pagkainip. Ganyan. May mga bagay na magkakaroon ka ng limitation. Pwedeng halimbawa may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang movement, may mga gusto kang actionan, pero limited. Ganon. Halimbawa may gusto kang bilhin, pero limited kasi wala kang pera. Diba? Gusto mong bilhin to, pero limited, ito lang ang kaya mo. Pwedeng mga ganon. O any limited. Halimbawa may mga gusto kang umpisahan, you want to pursue something, gusto mong puntahan, gusto mong actionan, pwedeng ganon. Pero limitado. O kaya sa trabaho mo, may mga gusto kang gawin pero hindi pwede kasi may kalakaran, di ba? O kaya may mga bagay na
may mga takda. Halimbawa, ito, kailangan matapos to this day, kailangan matapos to this week, kailangan maayos to this ganito, mga ganon. Ako nakita sa'yo. May mga i-illusionin ka raw, yung magiging, alam mo, dito ka, may nagmamatsyag talaga sa'yo. Or ikaw ito, may magpamatsyag sa nakikita ko dito. Ingat ka sa mga tao na there's a liar, dishonest, or sneaky, ganyan. Nandun ka rin sa point na you want to getting away with something pero hindi pa pwede. Hindi pa kaya or hindi pa pwede. Nandun ka sa point na yun. Okay, when it comes to advice, you need to escape in a situation that is not working to you anymore, no? And this is a time to start, no? To start to making things happen in your life. Try to think, take it action, trust your intuition, movement, be creative, and may mga do something new opportunities. Kailangan mo yung mga bagay na naumpisahan na, or wag mong pagdudahan yung kakayahan mo o yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Be responsible. May mga bagay kung ano yung natapos mo is need to end or need mong tapusin hanggang dulo. Basta continue ka lang to work to achieve what you want. Yun. Yung iba dito medyo struggle. Nag-struggle kayo, no? You feeling struggle, burnout, may mga responsibility na need to take it action, or may mga bagay na responsibility na tatapusin this week or this time. Nagkakaroon sa iba ng mga major challenge this week, no? May mga ganang sitwasyon. Basta keep going lang kasi nakikita ko yung pagtatapos na to. Baka by the next year of first month, no? O first week man yan, maaaring magtatapos ito sa nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.